Komentuhan po natin mga tambay, ito pong secretary po ng DILG secretary na si John Vic Rimulya. Mga kababayan, binuweltahan niya po si Manong Chavit, mga kababayan, dahil daw po ang mga aligasyon nito ay pawang kasinungalingan lamang. At buo po ang tiwala niya na si Bongit o si Bangag na tinatawag ni Senadora Amy Marcos ay walang kinalaman sa malawakang anomalya korupsyon na mahigit 3 taon. Ganyan po katindi si John Vic dahil po sa kapangyarihan umano at sa pakinabang umano. Pakinggan po natin at komentuhan po natin. Buo ang tiwala ni Interior Secretary John Vic Rimulya na labas si PBBM sa maanumalyang flood control projects. May hamon din siya sa dating kaalyado ng Pangulo at ngayon whistleblower na si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, kasunod ng kanyang kaliwat kanang akusasyon. Binanggida si DILG Secretary John Vic Rimulya na pawang kabulaanan lang ang ibinabatong aligasyon na si Pangulong Bongbong Marcos ang utak ng flood control scandal. Sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni Rimulya na ang SONA ni PBBM ang nagtulak sa administrasyon sa tamang direksyon. That is totally false. Ayun masasabi ko with no doubt in my mind, in my heart, and all that I've seen. It is not true at all. Mahiya naman kayo. Unang pagkakataon to na ang presidente ay humarap sa tao at sinabing, mahiya naman kayo. Naming them, inaano nyo talaga diligay niya sa posisyon yung gobyerno para i-correct ang sarili niya. And it's not. Ayan, nakita nyo po. Iko-correct yung sarili niya. Mahigit 3 taon. Walang kinalaman mga kababayan. Totoo po ba yan? Bago po natin komentuhan mga kababayan, pagsalitain muna natin si Cara, matambay, si Cara David. Maganda po marinig lagi si Cara David mga kababayan. Komento, isama po natin si Cara David. Kasi mga hindi po sila sinungaling Pakinggan po natin si Cara David. Paano kung isang araw, gising? Magandang gabi po sa inyong lahat. How are you, UPD man? Buhay pa ba kayo? Siyempre buhay kayo kasi hindi kayo kurakot. Mga kurakot lang ang mamamatay. 4 pa lang napapatay ko 4 na ba? Gusto natin mas marami pa, Gian, di ba? Marami kasi din pinapatay yung mga kurakot So, busy pa ata si kamatayan hopefully this gives them time. Yan mga tambay, nakaka-4 na po si Cara David mga kababayan. Yan, at patuloy po yan. At hindi lang naman po si Cara David ang nananalangin mga kababayan. Lalo-lalo po yung mga pamilya na namatay dahil po sa kagagawan po ng flood control nila sa buong bansa. Hindi po ba? At syempre, panoorin po natin kung paano po manghuli ng magnanakaw ang gobyerno. Lalo-lalo po sa panahon ngayon ng binagongang Pilipinas. Paano po manghuli ng magnanakaw sila? Kaya, pakinggan po natin itong isang video sa social media, mga kabayan. Kung anong klase po. Diba, sir, ito po yung congressman na sinasabing nagnakaw ng bilyones sa pondo ng bayan. Hindi natin pwedeng ikulong agad yan. Kailangan pa yan imbestigahan sa Senado at Kongreso. Sir, may nahuli po kaming nagnakaw ng sardinas. Ikulong na yan. Hindi na kailangan imbestigahan yan. Sir, ito po yung congressman na sinasabing nagnakaw ng bilyones sa pondo ng bayan. Hindi natin pwedeng ikulong agad yan. Kailangan pa yan imbestigahan sa Senado at Kongreso. Sir, may nahuli po kaming nagnakaw ng sardinas. Ikulong na yan. Hindi na kailangan imbestigahan yan. Ganyan po sa ating bansa mga kabayan. Pagka ikaw ay kilalang tao, makapangyarihan, politiko, kaalyado, kailangan po imbestigahan muna nila yan, mga kabayan. At kailangan po matabunan yan ng ibang issue. Hindi kaya? Kaya nga po ang wish ni Cara David, nakaka-4 na po siya mga kabayan. Mga kabayan. Kaya yan po, maniniwala po ba tayo kay Secretary John Vic mga kabayan sa kanya pong pinagsasabi? Mga kabayan, na walang kinalaman po si Bongit sa malawakang korupsyon? Mga kabayan, maire-release po ba ang pondo ng bayan na napakalaki, hindi bababa sa 6 trillion kung hindi pipirmahan ng Pangulo na tinatawag na Bangag at Bongit na kanyang kapatid? At malalagyan po ba ng malalaking pondo, budget, ang DPWH kung wala pong pirma ng Pangulo ng Pilipinas? At hindi ba niya ito babantayan ang mga proyekto niya? Di po ba? Lalong-lalo na gumagamit pa siya ng confidential fund, Intel fund, na pwede niyang paimbestigahan sa lalong mabilis ang mga proyekto niya kung ito ay ginagago at niwawalang ng kanyang makaalyadong politiko. Senador man, congressman man, o representative, governor man yan o mayor na kaalyado mo. Hindi po ba? Dahil alam naman po natin, pagka hindi po kaalyado ng binagongang Pilipinas, ay gipit na gipit at ipit na ipit yata sa budget. At sino ngayon ang lulukuhin po at gagaguhin ni John Vic Rimulya? At ang sinasabi po
na dapat daw po maglabas ng ebidensya si Manong Chavit dahil nga po walang kinalaman si Bangag na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Sino po mag-imbestiga? Si Chavit? Samantalang may gobyerno na pwedeng mag-imbestiga dahil trabaho ng gobyerno na imbestigahan mo ang korupsyon sa bansa. Di po ba? Ano ginagawa ng ombudsman? Ano ginagawa ng DOJ, NBI, pati ang departamento na hawak mo, John Vic, ang DILG? Hindi po ba? Pati nga ang AFP, PNP pwedeng mag-imbestiga eh. Lalo-lalo sa issue ng pulburon ng amo mo. Hindi po ba? Ngayon, sino gusto mo mag-imbestiga? Taong bayan? Kayo ang nasa kapangyarihan? Nasa inyo pera ng bayan? Trilyon-trilyon ang pondo ng bayan? Kami mag-iimbestiga? Bakit? Kasi nga po, hindi pwedeng imbestigahan dahil halos lahat po ng kaalyado sangkot umano. Magmula sa Commander-in-Chief ay sangkot ayon na mismo kay Saldico. At yan din na itinuturo ng mga files. Pamilya niya sangkot sa mga files ni Cabral. Hindi po ba? Magmula sa anak, sa pinsan, sa asawa, at mismo doon kay Bonget ay itinuturo lalong-lalo ni Saldico. Pero pagdating po kay John Vic, mga kabayan, si John Vic po ang sinasabing politiko, mga kabayan, na naging bulag, pipi at bingi umano sa katotohanan dahil po yata sa pakinabang. Ubod yata ng laki ng pakinabang umano. At huwag kang mag-alala, John Vic Remulla, pagka nakabalik sa kapangyarihan ng isang Duterte, lalo-lalo ang BP Sara, hindi lang naman ang mga Remulla ang maimbestigahan, hindi lang naman si Bongit, hindi lang naman ang mga senador na kaalyado at kaalyadong mga congressman at mga departamento na isang damo walang issue ng korupsyon. Hindi po ba? Pati mismo ang bayan mo, baka maimbestigahan din. At pati ang pamangkin mo na nasangkot din sa mga napakaraming aligasyon at nahulihan ng napakaraming damo, pinagbabawal na damo, high grade pa. At sa loob ng 3 buwan, wala pa, ay pinalaya na po nung panahon na DOJ Secretary yata ang kanyang ama. Ganyan po mga kabayan. At dito po sa nangyaring paliwanag na ito at pangkundina at pangbatikos o binatikos ni John Vic, si Chavit, malabo ka sa sabaw ng pusit na paniwalaan ka ng majority ng mga Pilipino. Hindi na po bobo, tanga, gago ang mga Pilipino, lalong-lalo sa mga pinagagawa ninyo umano. Di po ba? Bagsak na ekonomiya, kay mamahal na mga bilihin, bagsak na piso, bisyo na kirami-rami ngayon, putok na naman ang bisyo. Krimen, makakaliwa. Di po ba? Korupsyon, pagkakabaon sa utang, walang mga programa, proyektong malalaki. Unbelievable. Pero mahusay pa rin sa iyo ang amo mo dahil nga sa pakinabang. Thank you po mga kabayan sa gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at sa ating mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre yung dasal at panalangin po natin mga kabayan, tuloy-tuloy lang po tayo na tayo pong lahat, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapamakan. Thank you po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. Ingat po at tiis-tiis po. God bless po mga kababayan. Paalam. Bye-bye.